Maraming bagay sa mundo na mahirap paniwalaan sapagkat hindi pa ito nakikita ng ating mga mata. Mga nilalang nakakahaka lang ba o kasabihan sa mga probinsya o baka naman talagang totoo silang nabubuhay sa ating mundo. Gayun pa man ay kailangan pa rin natin silang irespeto katulad sa ating mga kapwa-tao. Magandang araw sa inyo Sir JD at sa mga nakikinig at nanonood ngayon sa video nito. Ibabahagi ko ang karanasan ng minamahal kong kapatid na tawagin na lang natin sa pangalang Baldo. Ako naman ay tawagin niyo na lang sa pangalang Albert. Itong kwentong ito ay matagal nang nangyari sa Kuya Baldo. Mailalahad ko naman ng maayos to kahit hindi ko ito karanasan sapagkat madalas noong ikwento sa akin ito ng kapatid ko at may pagkakataon naman na nakasama niya ako noon nang mangyari sa kanya ito. Salamat po at uumpisahan ko na ang kwento. Bata pa lang kami, tahimik at mahiyain ang pagkatao ng Kuya Baldo. Mahilig po siyang mapag-isa. Lagi siyang naglararong mag-isa. Nakikipaglaro naman siya sa amin, pero madalas talaga siya lang ang mag-isa. Tatlo kaming magkakapatid. Siya nga pala yung panganay. Noong grade 2 ako, siya naman ay grade 4. Meron siyang naging matalik na kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Luisa. Bagong lipat lang si Luisa noon sa baryo namin. Kasama niya ang kanyang ina nung dumating sila sa baryo namin. Tumira po sila kay Aling Helen. Nakalaunan na pag-alaman namin na lola ito ni Luisa at nanay ng kanyang ina. Itong si Aling Helen ay matunog ang pangalan sa amin sa kadahilan ng pinaghihinalaan umano itong aswang. Paano ba naman kasi kung makatingin ito sobrang talim, laging nakasimangot at hindi lumalabas ng bahay. Napaghinalaan siya noong aswang talaga dahil nung nabuntis ang kapitbahay nito, natawagin na lang natin sa alias na Jenaline, kinibigan umano siya ni Aling Helen. Nakakapagtaka kasi nga gaya ng sinabi ko, hindi ito lumalabas ng bahay. Pero simula nang nabuntis si Jenaline, ay nakipagkaibigan ng matanda sa kanya na labis nang ipinagtaka. Dahil hindi siya komportable noon sa nangyayari at natatakot siya, nagdesisyon siya noon na maglagay ng walis tingting sa papasok ng bahay nila at nagsapit siya sa bintana ng bawang at asin para layuan na siya ng matanda. At ang ikinagulat niya, simula daw nang maglagay siya noon ng mga pangontra, ay kahit may anino ng matanda ay hindi na niya nakita ito at hindi na siya ginambala. Wala pa kasi noong 1 taon yun nung nabalita sa amin yung kababaryo naming buntis na nalaglagan matapos umano siyang bumili sa tinitindang tilapia ni Aling Helen, na nung mga panahon na yun ay halos araw-araw daw niya umanong nakikita ang matanda na umaaligid sa kanya, na kung hindi siya pagbebentahan madalas na din itong nakikita sa labas ng bahay nila. Naglalakad lang at sumusulyap sa kanya o hindi naman kaya bumibili doon sa kapitbahay nila. Dahil wala namang ebidensya na si Aling Helen nga ang may sala kung bakit nalaglagan si Ate Myra, naging haka-haka lang ito sa baryo namin. Pero malaki pa rin ang paniniwala noon, hindi lang si Ate Myra, pati ang buong barangay namin na siya ang may sala at inaswang siya ni Aling Helen. Hindi po iikot ang istorya natin kay Aling Helen, pero may kinalaman din siya sa kwento. Bumalik na po tayo sa kwento nung nakilala ng Kuya Baldo si Luisa. Gaya nga ng sinabi ko, pinaghihinala ang aswang si Ate Helen. Siyempre kung aswang siya, siyempre aswang din ang pamilya niya. Kahit alam kong nag-aalala noon ng mga magulang ko, syempre pati na ako, noong naging kaibigan ni Kuya si Luisa, ay ni minsan hindi siya sinuway ng mga magulang ko na pagbabawalan ba na makisama sa apo ni Aling Helen. Kasi sa tagal nilang magkasamang dalawa, wala naman pong masamang nangyayari sa kuya ko. Hindi naman po kami sa nanguhusga ng kapwa, pero mas mabuti nang umiwas sa kapahamakan dahil nga sa sabi-sabi sa aming baryo, natakot na rin kami.
Alam kong alam ni Kuya ang sabi-sabi sa aming baryo. Kaya nagtataka rin ako kung bakit hindi siya natatakot kay Luisa. Hanggang sa isang araw, naglakas loob din ako at nagulat ako sa mga sinabi niya. Kaya pala hindi niya maiwasan si Luisa ay may gusto pala siya dito. Hindi ko naman siya masisisi noon na magkagusto ang kuya sa kanya dahil maganda ang panlabas na anyo ni Luisa. Maputi at matangkad. Kamukha niya noon si Christian Reyes na pinabata. Pero alam kong mas nagustuhan niya ang ugali nito. Mabait naman si Luisa, tahimik din katulad ni Kuya. Kaya siguro nagkakasundo sila. Fast forward na po tayo sa panahon na nasa high school na kami. Ito kasi ang isa sa mga tumatak sa kaisipan namin ng mga panahong ito. Hindi lang si Kuya ko, pati na rin sa lahat ng mga nakakakilala kay Luisa. Naging maingay ang balitang ito noon sa aming paaralan. Sapagkat marami kasi ang nagtaka kung bakit hindi na pumapasok si Luisa. Maraming haka-haka at sabi-sabi. Tulad ng sumakabilang buhay na siya at iba pa. Wala naman kasing makapagsabi noon kung ano ang dahilan. Basta bigla na lang siyang di pumasok at nawala. Si Luisa ay nagkaroon pala ng kakaibang sakit na nagpabulag sa kanya. Walang espesipikong sinabi kung ano ang eksaktong sakit niya. Pero nabulag siya na naging dahilan kung bakit hindi na siya nagpatuloy noon sa pag-aaral. Simula nang mangyari yun, wala na silang komunikasyon ng kuya ko. Nagkaroon na rin ng kasintahan ng kuya ko noon na isa sa mga kaklase niya. Hanggang sa makagraduate kami ng high school. Kinuha ng tito ko ang kuya ko para magtrabaho doon sa Laguna. Hindi na siya nagkolehiyo. Nagsakripisyo pala siya para sa akin. Nakapag-aral ako malapit sa amin. Tinutulungan niya ako sa pinansyal. Hanggang sa makapagtapos ako ng kolehiyo. Nagtatrabaho pa rin ang kuya ko sa Laguna. Noong mga panahong ito, nag-a-apply na ako ng trabaho. Tumutulong-tulong muna ako sa amin habang naghihintay ako ng mga tawag sa mga kumpanyang pinag-applyan ko. Kapag kasi nasa bahay ka lang, marami ka pa ring chismis na nasasagap. Lalo na sa lugar namin. Lalo na kung tungkol yan sa mga aswang. Naging usap-usapan kasi noon sa amin na patay na daw si Aling Helen. Pero ang nakakapagtaka yung sa mismong burol nito. Wala kasi silang pinapasok ng mga taga-baryo namin o sinabihan na mayapa na ito. Nalaman na lang namin nang may nakakita sa bahay nila sa labas ng mga taong puros nakasuot na itim. Diba, kadalasan puti ang suot kapag nagpupunta ng burol. Pero yung mga taong yon ay hindi taga sa amin. Kahit isang tao doon ay wala silang nakilala. Wala ding nabalita noong may formal na inilibing ito sa sementeryo. Nag-iisa lang kasi ang sementeryo sa amin kaya kapag may namayapa ay malalaman namin agad yon. Sobrang misteryoso talaga ng pamilyang yon. Pero may mas nakakakilabot pa dyan sa sumunod na nangyari. Isang buwan matapos mamayapa si Aling Helen ay tila misteryosong nawala ang pagkabulag ni Luisa. Nakakalabas na kasi ito ng bahay dahil nakakakita na ito. Marami ang nagtaka at marami din ang nadismaya. Marami kasi noon ang nabunutan ng tinik sa amin noong nalaman naming namayapa na si Aling Helen. Kasi nga diba, siya yung pinipipintangan na aswang na kumikitil ng buhay sa baryo namin. Pero ang sabi ng ilan sa amin na may alam sa mga pagkaaswang ay di umano ipinasa siguro ni Aling Helen kay Luisa ang lahi nito. Kaya nawala ang malubhang sakit ni Luisa. Inuulit ko po, ang lahat ng yan ay sabi-sabi lang at wala pang napapatunayang ebidensya. Hanggang sa mangyari itong susunod na bahagi ng istorya ko na nagbukas sa isipan na ang lahat pala ng hinala at lukso ng damdamin namin ay totoo na totoong aswang si Luisa at naipasa nga ni Aling Helen ang lahi niya sa kanyang apo. Taong 2004,
Ang matagal na inaasam ng aming pamilya ay sumapit na. Ang muling pagbabalik ng Kuya Baldo sa amin galing sa Laguna. Inabot siya ng halos 7 taon sa pagtatrabaho sa Laguna, kaya nang makauwi siya ay nasa edad 25 na siya. Wala pa siyang asawa at anak. Nang makauwi ang Kuya Baldo ay nagtayo agad siya ng munting negosyo. Dahil kasagsagan ng tag-init noon, ihawan at mga merienda ang naisip ng inegosyo. Sa harap lang ng bahay namin. Pumatok naman ang negosyo niya sa kadahilan na nasa harap lang kami ng kalsada. Kaya marami talaga ang bumibili sa kanya at isa na nga sa mga naging customer niya noon ay si Luisa. Mga giliw na tagapakinig, noong nakita ulit ni Kuya si Luisa ay nagbalik ang lahat. Diba nga hinahangaan nga ni Kuya si Luisa dati. Noong nagkita ulit sila, nagbalik ang pagtingin niya dito. Kaya niligawan niya ito. Kahit ano naman ang sabihin namin noon sa kanya, hindi naman niya kami pinapakinggan. Hindi kasi siya naniniwala na aswang si Luisa. Pero gano'n naman siguro kapag mahal natin ang isang tao ay nagbubulag-bulagan tayo. Pero binalaan talaga namin siya noon ng matindi na lagi siyang mag-iingat sapagkat hindi natin alam ang kapalaran. 3 buwan ang nakalipas, naging sila ni Luisa. Nasaksihan ko kung paano magmahal ang kuya ko. Lahat ay gagawin niya para sa kanyang minamahal. Kaya noong sumapit ang kaarawan ni Luisa, siya ang nagpresenta na kanyang ipaghahanda ito sa kanyang kaarawan. Ang balak kasi niya ay inihaw na baboy ang lulutuin. Gayong ihawan naman talaga ang negosyo niya, kaya yun ang naisip niya. Pero ang labis noong ipinagtataka ng Kuya Baldo, binigyan daw siya ni Luisa ng karne na gagamitin niya sa pag-iihaw. Kahit napilit na tinatanggihan yun ng Kuya Baldo. Kasi nga, ipaghahanda nga siya diba, kaya libre lang lahat ng Kuya Baldo yun. Gayon pa man, tinanggap niya pa rin yung karne. Dahil sabi umano ni Luisa, marami naman daw silang stock na karne ng baboy, kaya ayos lang yun. Pagka-uwi ng kuya, dala yung mga karne na binigay ni Luisa. Dali-dali niyang tinanggal yun sa plastic. Kasi daw napakalansa nito. Tila ba bagong katay lang yun. Kasi kung stock nila ito, malamig pa sana yun kasi bagong hango sa freezer. Hinugasan niya muna yon bago niya lagyan ng mga pampalasa. Kasi nga, imamarinate niya ito bago ihawin bukas. Ang mga susunod na pangyayari ay nagpabaliktad sa sikmura ng Kuya Baldo. Nang ilagay niya kasi ang huling sangkap sa baboy na nakababad sa marinated sauce nito, ang kalamansi. Alam naman natin na ang paglalagay ng kalamansi ay nakakabawas lansa at nakakapagpasarap lalo sa barbecue, kaya dinamihan niya yon. Pero nang mailagay niya ito sa baboy, maya-maya lang nagkaroon ito ng maliliit na buhok na parang sa balahibo ng baboy ramo. Nagkaroon din ito ng sebo-sebo at umaalingasaw din ito na parang nabubulok na karne. Sa pagkakataong yun, wala nang ang duda ang Kuya Baldo. Kagagawan ito ng isang aswang. Parang nabuhusan siya noon ng malamig na tubig kasi nanggaling nga ang mga karning yun kay Luisa. Mga giliw na tagapakinig, kahit napatunayan na mismo ng kuya ko ang paratang kay Luisa na siya ay isang aswang, alam ko noong hindi pa rin nagbago ang nararamdaman niya dito. Pagkatapos na kasing maranasan yun, ay nilayuan na niya si Luisa. Pero bakas pa rin sa kanya na nalungkot siya sa nangyari at natuklasan. Pero ang sabi naman ng nanay at tatay, napakaganda daw na maaga niyang natuklasan ang pagkatao ni Luisa at hindi na umabot pa na nagkaanak sila at mapakasalan niya ito. Maraming salamat po sa pakikinig ng istorya ko hanggang dulo. Dito na po nagtatapos ang aking kwento. Mabuhay po kayong lahat at palagi po tayong mag-iingat.